ang sentro ng mga napapanahong balitagam. Yabi Elementary School sa Nueva Ecija nagkaroon ng online education sa tulong ng Project RAIN. Mga estudyanteng Pilipino nag-uwi ng medalya mula sa 35th International Olympiad in Informatics. UST Secretary Renato Yusilidum Jr. dumalaw sa G77 and China Summit sa Havana, Cuba. DOST at BJMP naglunsad ng programa para sa mga PDL sa Sultan Kudarat. PhilAs, may bagong parangal para sa mga siyentista at mananaliksik ng Pilipinas. At microscope na kasing laki ng daliri, imbensyon at tatak Pilipino. Magandang agham Pilipinas, ngayong araw ng Martes, October 3, 2023. Mga balita agham ang hatid namin sa inyo ngayong umaga. Maraming mga estudyante sa bansa ang nahihirapang makasunod sa mga aralin dahil sa kakulangan sa material na ginagamit sa pag-aaral. Maging ang mga guro ay hirap ding makipagsabayan sa learning system ng mga nasa urban area. Tinutugunan ito ng DOST-ASTI at sinuportahan ng Yabi Elementary School sa Nueva Ecija. Ang balitagham na ito hatid ni DOST correspondent Mervy Cua. Naging bahagi na ng online learning system ang Yabi Elementary School sa Tupac del Norte, Nueva Vizcaya sa pamamagitan ng Project RAIN or Resilient Education Information Infrastructure for the New Normal ng Advanced Science and Technology Institute o DOST-ASTI. Noong ika-7 hanggang ika-8 ng Setyembre, nagtungo ang DOST-ASTI at Data Lake sa paaralan at nag-install ng Starlink at Local 5 sa koordinasyon ng Nueva Vizcaya. Ang Starlink ay nagbibigay ng matibay na internet connection sa mga liblib na lugar. Habang Local 5 naman ay tumutulong sa pag-establish ng local wireless network. Ang Yabi Elementary School ay matatagpuan sa isang lugar na kulang sa internet at infrastruktura. Kaya't ang layunin ng proyektong ito na punan ng agwat sa teknolohiya sa mga komunidad na katulad nito. Mahalaga ang access sa internet para sa komunikasyon at edukasyon. Kaya naman, isa itong malaking oportunidad para sa mga estudyante na magkaroon ng access sa online lessons at educational resources. Nagbibigay rin ito ng mga bagong paraan ng pagtuturo para sa mga guro at nagbubukas ng mga pinto para sa kanila upang makipagtulungan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bukod dito, sa tulong ng Local Fi Network, maaari nang ma-access ang mga eksklusibong educational content sa pamamagitan ng mga aplikasyon, Local Flix, Math Plus, at Starbucks na makikita sa loob ng network. At yan ang aking balita agham sa araw na ito mula rito sa Quezon City. Ako si Mervy Cua, delivering science for the people, one DOST for you. Nadagdagan na naman ang medalya ng Pilipinas mula sa pandaigdigang kompetisyon matapos mag-uwi ng parangal sa katatapos lang na 35th International Olympiad in Informatics ang 3 estudyanteng Pilipino. Ang detalye ng balita ihatid ni DOST correspondent Tessa Madral. Ipinakita ng mga kabataang Pilipino sa Szeged, Hungary ang kanilang galing sa akademiko matapos mag-uwi ng silver at bronze medal sa kompetisyong nilahukan ng iba't ibang bansa. Binubuo ng 4 na senior high school students na sina Cassidy Kyler Tan mula sa Ateneo de Manila Senior High School, Jerome Austin Te mula sa Jubilee Christian Academy, Philbert Ephraim Wu mula sa Victory Christian International School at John Lloyd Alas mula sa San Jose del Monte National Science High School. Ang Team Philippines ngayong taon ay nagpamalas ng sinasabing best overall performance ng bansa sa International Olympiad in Informatics. Ito'y matapos maiuwi ni Cassidy Kyler Tan ang silver medal. Kung maaalala, naging pambato rin ng Pilipinas si Kyler noong nakaraang taon sa nasabing kompetisyon kung saan ginawaran naman ito ng honorable mention. Nag-uwi rin ng medalya sina Philbert Ephraim Wu at Jerome Austin Te na kapwa nakatanggap ng bronze medal. Ang International Olympiad in Informatics ay taunang kompetisyon para sa mga high school students mula sa iba't ibang bansa.
Onin sa kasalukuyan nasa 3 silver medal, 13 bronze medal at isang honorable mention na ang natatanggap ng Pilipinas sa nasabing kompetisyon. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako si Desa Maderal, delivering science for the people. One DOST for you. Iba't ibang programa ang ibinida ng Department of Science and Technology sa ginanap na G77 and China Summit sa Havana, Cuba. Kabilang sa mga ito ang scholarship para sa mga mag-aaral, SETA program at community empowerment through science and technology. Pinangunahan ni DOST Secretary Renato U. Saludum Jr. ang pagdalo sa nasabing pagpupulong. Makibali타gham tayo sa report ni DOST TV correspondent Christian Mark Cardenas. Pinangunahan ng kalihim ng kagawaran ng agham at teknolohiya, Secretary Renato U. Saludum Jr. ang delegasyon ng Pilipinas sa ginanap na Group of 77 and China Summit of Heads of State and Government sa Havana, Cuba. Ginanap noong September 15 and 16 ang pagtitipon na dinaluhan ng mahigit 100 G77 member countries, 30 heads of state and government, at kasama din ang iba't ibang international organization partners. Ang summit ay nakatuon sa mahalagang tungkulin ng science, technology, and innovation upang matugunan ang kasalukuyang development challenges. Sa national statement ay ibinahagi ng kalihim ang mga pangunahing hamon na kinakailangang tugunan ng Pilipinas tulad ng poverty, food insecurity, hamon sa kalusugan, enerhiya, gender inequality, digital divide, climate change at kalamidad. Sa kabilang banda ay nabanggit ng kalihim ang iba't ibang programa ng departamento upang masolusyonan ang mga suliraning ito tulad ng pagsuporta sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa pamamagitan ng technology upgrading, community empowerment at pagsusulong ng science communication sa bansa. Inihayag din ni Secretary Saludum ang ilan sa mga programa ng kagawaran upang tugunan ang suliraning dala ng mga kalamidad. Kabilang sa mga nabanggit ang GeoRisk PH at Plant Smart Ready to Rebuild na nakatuon sa pagsusuri ng panganib at pagbuo ng mga rehabilitasyon at recovery initiatives sa panahon ng sakuna. Bilang panghuli ay binigyang diin ng kalihim sa kanyang pahayag ang importansya ang pagtutulungan para sama-samang malagpasan ang global challenges tungo sa masagana, progresibo, inklusibo at balanced world order. Ayon naman kay UN Secretary General Antonio Guterres, ang G77 and China Summit ay isang plataporma upang marinig ang tinig ng mga miyembrong bansa na humihiling ng mga epektibo at malakas na kolaborasyon sa pagitan ng mga multilateral institutions. Dagdag pa rito ay hiniling ng UN SecGen ang kooperasyon ng bawat bansang kasapi upang paigtingin ang science, technology and innovation sa international arena upang mas makapagbigay solusyon sa iba't ibang global challenges. Ang G77 and China Summit ay pinakamalaking intergovernmental organization ng mga developing countries sa United Nations na nagbibigay ng pagkakataon sa mga bansa sa timog na ipahayag at itaguyod ang kanilang mga collective economic interests at paghusayin ang joint negotiating capacity sa mga pangunahing isyung pandaigdig. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako si Christian Cardenas, delivering science for the people. One DOST for you. Abangan, DOST at BGMP naglunsad ng programa para sa mga PDL sa Sultan Kudarat. Yan at iba pang kaganapan sa mundo ng agam at teknolohiya ang hatid namin sa inyo ngayong umaga sa pagbabalik ng DOST Report. DOST Brigada, halina't explore ang mundo ng siyensya, teknolohiya at inobasyon gamit lang ang inyong mga Android cellphone. Sa DOST TV app, mapapanood ang mga latest shows na hindi lang entertaining. Hitik pa sa kaalaman. Ano pang hinihintay nyo? Download the DOST TV app now dahil lamang ang may alam sa agham. From bars to bread, yan ang ibinigay na bagong simula ng DOST kasama ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa mga persons deprived of liberty o PDL sa Sultan Kudarat sa pamamagitan ng SNT Livelihood Initiatives. Para sa detalye ng balitagham, narito si Giselle Siladan. Naglunsad ng Isulan District Bake Shop ang Department of Science and Technology sa pagkikipagtulungan ng Bureau of Jail Management and Penology bilang bahagi ng kanilang technological assistance
upang mapabuti ang kalagayan ng mga persons deprived of liberty o PDL sa Sultan Kudarat. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng 309,806 pesos at naglalayong mag-rehabilitate ng mga PDLs sa pamamagitan ng Science and Technology Livelihood Projects, pati na rin ang pagpapabuti ng kanilang pasilidad sa kusina upang masiguro ang kaligtasan ng pagkain. Dagdag pa rito, higit 400 PDLs ang makikinabang sa programa na layunin ding tulungan ng mga ito na matuto ng mga bagong kasanayan na maaaring gamitin hindi lamang sa aspeto ng kanilang kabuhayan, pati na rin sa pagkakataon na mas mapabuti ang kanilang kalagayan. Ayon kay DOST Undersecretary for Regional Operations Engineer Sancho A. Maborang, labis ang pasasalamat ng kagawaran sa pagkakaroon ng isa pang ugnayan sa BJMP at sa pagkilala sa mga papel ng agham at teknolohiya na magbibigay ng oportunidad sa mga PDL na magkaroon ng pag-asa sa tulong ng siyensya, teknolohiya at inobasyon. Bukod dito, ang DOST ay nag-aalok din ng skills enhancement training, livelihood programs, programa para sa mga senior citizens, LGBTQ+ programs at iba pang mga programa upang ang mga PDLs ay maging produktibo pa rin sa loob ng bilangguan. Ang DOST sa pagkikipagtulungan ng BJMP Sultan Kudarat ay nagbigay rin ng pagsasanay sa kanila sa paggamit ng Science and Technology Academic and Research-based openly operated kiosks o Starbooks upang magkaroon ng mas magandang pangunawa sa mga kaalaman kaugnay ng siyensya at teknolohiya. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Mula sa Mindanao, ako si Giselle K. Ortega Siladan, delivering science for the people, one DOST for you. Bagong parangal na igagawad sa mga lokal na mananaliksik at siyentista ng Pilipinas, ipinakilala sa ginanap na 72nd Annual Convention ng Philippine Association for the Advancement of Science and Technology of PhilAst. Ang detalye ng balitagham tinutukan ni DOSTV correspondent Enrico Matue. Totoo yan, Jel, dahil sa dedikasyon sa paglilingkod sa publiko at kontribusyon sa kani-kanilang larangan sa agham at teknolohiya, ilunsad ng PhilAst ang Ramon E. Dimacali Award para sa natatanging siyentista o mananaliksik sa bansa. Ang Ramon Y. Dimacali Award for Outstanding Innovation in Information Communication Technology ay ipinangalan kay Ramon Yap Dimacali dahil sa kanyang kontribusyon sa larangan ng distance learning at computer-assisted education. Dagdag pa rito, si Ramon Dimacali ay nakilala rin sa kanyang inisyatibo na magpakalat ng mga Wi-Fi kits sa mga estudyante noong kasagsagan ng pandemya upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sa seremonya, tinanggap ni Mr. Hector Dimacali, kapatid ng yumaong si Ramon Y. Dimacali, ang Certificate of Appreciation sa ngalan ng kanyang pamilya. On behalf of the family of my late brother, Ramon Dimacali, most especially his wife, Susan, I feel honored to represent them today in this event. And I'm very thankful that DOST and PhilAst has decided to establish an award for ICT innovation in the named after my late brother Ramon Dimacali. Ang Ramon Y. Dimacali Award ay karagdagang parangal na binuo ng PhilAst na layuning kilalanin ang mga natatanging kontribusyon ng mga siyentista at mananaliksik sa larangan ng Information and Communication Technology sa ating bansa. Ang pagpapakilala sa Dimacali Award ay bahagi ng 72nd Annual Convention ng Philippine Association for the Advancements of Science and Technology o PhilAst na may temang National Wealth Creation and Sustainable Development through Science and Technology. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako si Enrico Matue, delivering science for the people. One DOST for you. Sa ating trivia question of the day, ano ang tawag sa fine droplets na naglalaman ng mga volcanic gas tulad ng sulfur dioxide? Kung alam niyo ang sagot, i-comment lang sa DOST Facebook page at YouTube channel. Abangan sa aming pagbabalik. Ating pakinggan ang opinyon ng kalihim ng kagawaran sa may init na usapin ng bansa. Kaya huwag kayong aalis. Magbabalik pa ang DOST Report. Nais mo bang mag-aral ng kursong related sa STEM? Posible yan sa DOST.
Alamin ang iba't ibang scholarship programs na laan para sa mga incoming first year at third year college students. Meron ding mga programa ang DOST para sa master's at PhD students na nais mag-aral dito sa Pilipinas o abroad. Sagot ng DOST ang iyong tuition fee, monthly stipend at iba pang allowances. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang ang website ng DOST SEI. Apply na future DOST Scholar! Sa siyensya at teknolohiya, mukha mo ay gaganda? Tuwing naririnig niyo ito, ano ang pumapasok sa isip ninyo? Cosmetics? Beauty treatment? Body enhancements? Well, tama naman kayo. Pero para sa amin, sa kagawaran ng agham at teknolohiya, may mas malalim pa itong kahulugan. Sa patuloy na pag-usbong ng kaalaman, iba't ibang discoveries ang ating nalalaman. Iba't ibang makinarya ang ating nabubuo, iba't ibang gamot ang ating nalilikha, at iba't ibang buhay ang ating nababago. Sa pamamagitan ng siyensya, nabigyan natin ng kakayahan ang iba't ibang industriya na harapin ang iba't ibang hamon na dala ng kalikasan at panahon. Sa tulong ng agham, nakabuo tayo ng iba't ibang weather monitoring systems na malaking tulong sa ating magsasaka upang makapaghanda, makapagplano at maiwasan ang labis na pagkalugi dahil sa mga napinsalang pananim dulot ng bagyo at extreme weather disturbances. Nakabuo rin tayo ng iba't ibang produkto at makinarya na nagpabilis at nagpagaan ng proseso ng pagsasaka. Kaya naman, ang resulta, mataas na produksyon ng mga aning palay at farm products at mas mataas na kita para sa ating mga manggagawa. Sa pamamagitan ng agham, nakabuo rin tayo ng mga teknolohiyang nakatulong ng malaki upang mailayo tayo at maihanda sa banta ng mga kalamidad at aksidente. At higit sa lahat, sa tulong ng siyensya at mga makabagong teknolohiya, nabigyan ng pag-asa ang mga kababayan nating may sakit na madugtungan pa ang kanilang buhay o di kaya'y makapamuhay ng normal. Sa tulong ng siyensya at teknolohiya, hindi lang naging maayos ang ating buhay. Hindi lang nito pinadali at pinaayos ang mga proseso na nooy mahirap gawin o ginawang posible ang mga akala natin nooy imposible. Dahil binago rin ito maging ang ating pananaw at kinabukasan. Dahil sa kaginhawang dulot nito, naging higit na magaan, positibo, maginhawa at maganda ang disposisyon natin sa kasalukuyan at naging determinado tayo na maging bahagi ng magandang bukas. Kaya naman, patuloy tayong magtulungan upang maisulong ang mga pananaliksik at pagpapaunlad ng teknolohiya dahil hindi lamang nito pinauunlad ang kalusugan at produksyon, kundi pati na rin na mapaayos ang ating pamumuhay. Tunay ngang sa siyensya at teknolohiya, lagi tayong mapapangiti at dahil dyan, ang mukha natin ay nagiging mas maganda. Yun lamang po at maraming salamat. Komplikadong mga disenyo at makukulay na tela, yan lang naman ay produkto ng mga natural textile fibers ng Pilipinas. Agham mo ba kung ano ang mga natural textile fibers? Ang natural textile fibers ay mga hilaw na materyales na nagmumula sa kalikasan na ginagamit sa paghahabi. Halimbawa nito ang abaka, saging at pinya. Napag-uusapan na lang din naman ang natural textile fibers, agham nyo ba na upang pagyamanin pa ang natural textile fibers sa bansa, itinatag ng DOST-PTRI ang Regional Yarn Production and Innovation Center o RYPIC. Ang RYPIC ay isang pasilidad na gumagawa ng humigit kumulang 50 kilograms ng yarn kada araw o 13,200 kilograms ng yarn bawat taon o katumbas ng 24,000 pieces ng female blouse.
Layunin ng RIPE na buhayin ang sektor ng textile, magbigay serbisyo sa mga pangangailangan ng mga textile sector, lalong-lalo na ng mga maliliit na negosyante sa textile at fabric industry, at magsilbing lugar ng pananaliksik upang makagawa ng mga makabago at eco-friendly na pamamaraan at proseso. Ang mga tela at textile ay mahalagang aspeto na ng ating pagka-Pilipino. Tangan ng mga makukulay na tela at habing ito ang makulay na kultura at nakaraan ng ating bansa. Kaya naman nararapat lang na ito ay pagyamanin at hindi mawala. Small but terrible. Yan ang pinatunayan ng imbensyon ni Jeremy De Leon. Gamit ang kanyang handy microscope, maaari mo nang makita ang pinakamaliliit na organismo o bagay kahit saan ka man naroon. Ang kabuuang kwento ng balitagam tinutukan ni DOS-TV correspondent Shah Ibrahim. Kung noon, sa eskwelahan o laboratorio lamang makikita ang mga naglalakihang microscope, aba, iba na raw ngayon. Sa pamamagitan ng microscope, abot kamay ng laboratory experience kahit saan ka man naroroon. Ang microscope ay imbensyon ni Jeremy De Leon, graduate ng Manufacturing Engineering ng Mapua University. Gamit ang smartphone o tablet at microscope, maaari nang makita ang maliliit na bagay o organismo. Ito yung microscope. Ito yung parang ang sinasabi ko dito, pinaka-wala mong kitchen microscope kasi wala naman talaga tayong microscope na binibiling para sa atin lang. Kaya ito yung first kitchen microscope po. Nakakapag-magnify ka ng mga specimen up to 125 times. So, paano siya gagamitin? Meron ka lang slide. For example, ito yung microscope. Tapos ilalagay mo lang siya sa front camera ng cellphone or tablet. For example, itong gamit ko ngayon ay zoom. Pwede tayong makagamit ng microscope. Kapag nasa zoom, kinuha ko lang yung microscope, tinanggal ko dun sa parang glass na nakatabi. Tapos ilalagay ko siya sa front camera. Ayan, para may spotlight. And then titignan lang natin kung meron ba tayong makikita mga specimen. So magpa-place ako dyan on top. Ayan. So nakakakita na tayo ng langgam na sobrang lapit. And yan yung ino-offer na value ng microscope. Dahil gawa sa food-grade silicone at special na lens, ito ay praktikal at magagamit ng pangmatagalan. Feeling ko hindi naman ganito yung first time na meron ganito kalit na microscope, pero ito yung first time na sobrang dali niyang gamitin, na ilagay mo lang sa front camera, i-place mo yung slide, makakita mo na agad yung specimen, katulad na pakita ko kanina. And it took me like parang 10 seconds lang para to set everything up. Tapos partida, naka-tripod pa tayo, di ba? So yun yung value na natin. Yun yung something unique na ino-offer ng microscope. Kasama sa microscope kit ni Jeremy ang isang information card, tweezers, keychain, cleaning cloth, blank glass slides, prepared specimen, pipette, specimen tubes, at cotton swabs. Nasa market na po siya. Binibenta natin siya sa website natin sa jeremic.com for pre-orders. Kasi recently, as in sold out lahat ng microscopes. Pero meron tayong Shopee and Lazada, meron tayong sa Facebook, direct message, at saka para makapag-direct order, ganyan, kung wala kayong Shopee or Lazada, meron ganun. Pero available na po siya. From the first version hanggang dito, cumulative, nasa around 5,000 plus microscopes na yun na distribute natin. Kung matatandaan, taong 2021 nang manalo ang microscope ni Jeremy sa Pinoy Inventor TikTok Challenge ng Department of Science and Technology at naging benepisyaryo ng isa sa mga programa ng DOST, Technology Application and Promotion Institute o DOST-TAPI, kung saan pinagkalooban ito ng 120,000 pesos na halaga ng pondo na siyang ginamit niya sa paggawa ng 3,000 microscope na ipinamahagi sa mga estudyante at guro. Onin, bukod sa Pinoy Inventor TikTok Challenge ng Department of Science and Technology, nakatanggap din ng parangal ang bensyong ito ni Jeremy mula sa James Dyson Award para sa taong ito. At yan ang aking balitagan para sa araw na ito. Ako si Shah Ibrahim, delivering science for the people, one DOST for you.
At yan po ang may init nating balita mula sa mundo ng agam at teknolohiya sa nakalipas na linggo. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Martes, alas 8 ng umaga, dito sa People's Television Network. Muli ako po si Jel Miranda, naghahatid sa inyo ng mga kaalaman sa agham at teknolohiya. Natutugon sa pangangailangan ng bansa. Ako si Oning Miranda, ito ang DOST Report.